We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner! Naimbaga bigat mo? Naimbaga bigat. Kinyam, kada kayo amin. Ayun! Ngayon ay araw ng pa Martes, mga kapuso. Oo. December 19, 2023. Martes is the best. Araw ng mga Marites. Oo, nako. Partner, masarap kumain ng bibingka ngayong araw. Kaya naman mamaya si Hindi lang Claire... ngayong araw. Every day. Yeah. Kaya naman si Claire magla-live. Gagawa siya ng bibingka at pag uwi niya may dala siyang bibingka. Kung saan tayo titikim yun mamaya. At mamaya mga kapuso, makakasama natin ang napakagaling na direktor na si Direk Zig Dulay. Pagkukwentuhan natin yung pelikulang Firefly. Firefly. Narito na ang mga unang balita. Target ng Pangasinan Public Employment Services Office na mapataas pa ang employment rate sa Pangasinan pagpasok ng 2024. Malawakan ang isinasagawang face-to-face jobs fair ng PESO kasabay ng pagluwag ng restrictions. Asahan din ang kabilaang jobs fair sa pagpasok pa lang ng 2024. Sa ngayon, nangunguna sa business trend ang personal services kabilang ang mga kainan at salon base sa bilang ng mga negosyanteng nakarehistro sa DTI. 10% ang itinaas nito kumpara noong nakaraang taon. Tumaas ang bilang ng mga nag-aangkat ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City habang papalapit ang Pasko. Ayon sa Market Division, mas lumakas ang bentahan ng bangus at iba pang seafood sa pamilihan. Dumoble na rin ang fish entry collection sa pamilihan dahil sa sunod-sunod ang dating ng supply. Ayon sa Market Division, walang aasahang problema sa supply ng bangus ngayong Christmas season sa kabila ng epekto ng malamig na panahon sa metabolismo ng isda. Samantala, nasa 130 hanggang 150 pesos per kilo naman ang presyo ng bangus sa Bagsakan Market na may price up o price markup na 10 to 30 pesos pagdating sa mga pamilihan. Sa ibang balita mga kapuso, sa isang amateur video makikita ang pagtutulungan ng mga residente upang maapula ang sunog na sumiklab sa isang bahay sa Barangay Station District, Rosales, Pangasinan. Ayon sa BFP, tumagal ng mahigit 2 oras ang sunog. Isa sa tinitingnang sanhi ng sunog ang naiwang nakasaksak na electric fan. Inaalam pa ng BFP ang kabuang danyos at kung ano ang tunay na sanhi ng sunog. Patuloy ang pangangalap ng sapat na ebidensya ng BFP sa insidente. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga nasunugan. Dumating na sa bansa ang isa sa mga Pilipinong pinalaya ng grupong Hamas na si Jimmy Pacheco. Sinalubong si Pacheco ng kanyang mga mahal sa buhay at ilang opisyal ng OWA. Naroroon din ang Israeli Ambassador to the Philippines. November 24 nang palayain si Pacheco na kasama sa unang batch ng mga pinalayang bihag kasunod ng pansamantalang ceasefire ng Israel at Hamas sa Gaza. Health Authority nagbahagi ng ligtas tips sa pagpili ng regalo para sa mga bata ngayong Pasko. Naritong report. Sabi nila, Christmas is for children. Bahagi na rin ng tradisyon ang pamamahagi ng regalo sa mga bata. Pero ayon sa health authorities, hindi lang sana budget ang isaalang-alang kapag bibili ng regalo. Dapat pagtuunan din ng pansin ang kaligtasan ng mga bata, lalo na sa mga binibiling laruan. Maging mapanuri sa laruang may matitingkad na kulay dahil posible itong may lead content na posibleng makalason. Ang exposure po sa lead, lalo na sa mga kabataan, could lead to mental and physical retardation. So, maaari pong humina po yung IQ ng mga kabataan kapag na-expose po sila doon po sa lead content. Kaya po napaka-importante na kapag bibili ng laruan,
titingnan po yung label. Importante rin na alamin ang edad ng batang bibigyan ng regalo dahil may tamang laruan lamang na akma sa kanilang edad. For example, dun po sa mga 0 to 1 year old, dapat ang binibigay po natin yung mga hindi po madaling masira, no? At yung mga malalaki na hindi po nila mailalagay po sa kanilang bibig at magkakos po ng suffocation. Maaari kasing mabulunan ang mga bata kapag aksidenteng makain ang maliliit na bahagi ng laruan. Importante rin na basahin ang label ng mga produkto kung ligtas ito sa mga bata bago bilhin. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, patuloy na magdadala ng pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa ang LPA na dating Bagyong Kamayan. Namataan ng pag-asa ang LPA sa west-southwest ng Zamboanga City. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo muli. Posibleng lumabas ng PAR ang LPA sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Bukod sa LPA, hanging amihan ang naka-aapekto sa Northern at Central Luzon habang shear line sa eastern section ng Southern Luzon. Asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon ngayong araw. Sa bandang hapon naman, higit itong aasahan sa ilang panig ng Ilocos Region. Bahay ng isang barangay chairman sa Jaén, Nueva Ecija, hinagisan ng granada ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Makikita sa kuha ng CCTV camera ang pagdaan ng mga sasakyan sa harap ng bahay ni Barangay Chairman Teodoro Cruz ng Barangay Sapang, Jaén, Nueva Ecija. Makita rin ang paghinto ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo. May hinagis na bagay, saka mabilis na umalis. Kinabukasan na nang madiskubre ang isang granada sa gilid ng bakod sa loob ng compound ng pamilya Cruz. Agad itong inireport sa pulis. Wala na raw pin ang granada, mabuti na lang hindi sumabog. May tumawag na sa isa sa kasamahan namin na 4 yung pasasabugan ng granada. Parang yun sa pangalo, kasama yung isa. Halos maiyak si Cruz sa sama ng loob at pag-aalala sa kanyang pamilya. May narinig din na malakas na pagsabog sa harap ng bahay ni Barangay Chairman Nemencio Gatus ng Barangay Pakul. Pero nang imbestigahan umano ng mga pulis, wala naman daw bakas ng pagsabog sa lugar. Pero nagdulot din daw ito ng alarma sa pamilya Gatus. Ala po kasi kami sa bahay. Kaya po yung mga pag-misis ko talaga pinagulat sila. Yung mga kalapit na Nananawagan ng masusing investigasyon sa insidente ang Liga ng mga Barangay. Pag-aaralan daw ang pagbibigay ng security personnel sa mga barangay chairman para matiyak ang kanilang kaligtasan. kahit po may mga threat sa buhay na nila o sa kanilang mga kamag-anak, hindi pa rin po nanaigang kasamaan. Wala pang pahayag ang mga otoridad ukol sa magkasunod na insidente. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga residente nagbayanihan sa paggawa ng footbridge sa Badoc, Ilocos Norte. May ulat si Gab De Luna. Suot ang makukulay na damit at magagandang ngiti. Nakilahok ang mahigit 100 senior citizens sa Senior Citizens Day ng Pidig, Ilocos Norte. Ibinahagi rin ng mga lolo't lola ang kanilang talento sa pagkanta. Binigyang pasasalamat naman ng mga senior citizens sa kanilang mga kontribusyon sa bayan sa pamamagitan ng pagbigay ng mga award. Taon-taon itong ginaganap bilang bahagi ng selebrasyon ng Basi Festival ng Bayan. Nagbayanihan ng mga residente sa pagtatayo ng footbridge sa ilog ng Barangay Lacuben, Badoc, Ilocos Norte. Ayon sa pamunuan ng barangay, pahirapan kasi ang pagtawid ng mga residente dahil malalim ang ilog. Nasa kabilang ilog ang ibang sakahan, kaya apektado rin ang ilang magsasaka. Kaya nagtulong-tulong ang mga residente sa paggawa ng tulay gamit ang kawayan sa loob ng isang araw. Sa ngayon, naging atraksyon din ito sa barangay at marami ang naliligo sa lugar. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Iba't ibang flavor ng bibingka mabenta sa Calasiao, Pangasinan ngayong holiday season. Ang detalye ihatid live ni Claire Lacanilaw. Claire, good morning!
Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Naging tradisyonal na nga tuwing sasapit ang simbang gabi at Christmas season ang pagkain ng mainit-init at masarap na bibingka. Kaya ngayong morning, dito tayo sa bahay ng negosyanteng si Sir Robin Estrada upang ibahagi sa atin ang paggawa ng bibingka. At ngayong morning, nandito tayo ngayon. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po mga kapuso. Ayan, sir. Sir, kamusta sir? Kamusta ang bentahan ng bibingka sir ngayong holiday season at ilang araw na lang Pasko na sir? Okay naman po ma'am. Nag-start po ito ma'am nung pandemic, nung marami nagkakasakit. Kaya naisipan po namin na gumawa ng mga bibingka na may prutas, may banana lakatan, pineapple, ripe mango, tapos yung strawberry na galing pa sa Baguio. Tapos yung traditional na itlog maalat. Ayun mga kapuso, kung gusto nyo ng kakaibang twist sa inyong mga bibingka, pwede nyong itry na lagyan ng toppings ng iba't ibang fruity flavors tulad ng pineapple, sir. Tapos yung banana and mango, strawberry, and yung traditional nga is yung itlog maalat. Sir, pwede nyo po bang ibahagi sa atin kung sa ating mga kapuso kung paano yung paggawa ng ipinagmamalaki nyong bibingka, sir? Okay. May mixture na po tayo dito. Itatoppings lang po natin. Tulad ng ripe mango, meron na po. Tapos yung pineapple, itatoppings lang po natin. Tapos, syempre, wag po natin kalimutan mag-gloves kasi mainit. Ito lang po. Lalagay lang po natin sa ating mini oven. Sir, mga ilang minuto bago maluto yung bibingka? 10 to 12 minutes po, pwede na po. May finished product na po tayo. Banana. Meron tayong banana, strawberry, tapos yung itlog maalat, pineapple, tapos yung ripe mango. Ayan sir, talagang excited na akong tikman yung pinagmamalaking bibingka dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. At syempre mga kapuso, hindi tayo magpapahuli at titikman natin kung ano nga ba ang lasa ng bibingka. Tikman natin mga kapuso. Ang sarap. Sir, maaari po ba nating ikayatin yung ating mga kapuso na itry na ang bibingka at pwedeng gawing negosyo dito sa bahay ang patok na bibingka ngayong Christmas season? Kung gusto po nilang tikman, dito po kami sa San Miguel, Calasiao, sa likod lang po ng Iglesia ni Cristo. Dito nyo po matitikman yung mga fruits na bibingka at yung mga traditional po. Kaya merry ang Pasko natin mga kapuso at yan muna ang latest dito sa Calasiao, Pangasinan. Joanne. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Avid fan ni Bea Alonzo mula San Carlos City, Pangasinan. Personal na nakadaup ang palad ang aktres. Sana all. Tunghayan sa report. #feeling blessed ang isang avid fan na ito ni Bea Alonzo na maswerteng nakadaupang palad ang hinahangaang aktres sa kanyang pagbisita sa San Carlos City, Pangasinan. Hindi may tago ang ngiti sa mukha ng 46-year-old fan na si Rowena Orduña. Simula pa sa unang pelikula hanggang sa latest project ni Bea under GMA Network na Love Before Sunrise, lahat hindi niya pinapalampas panoorin. Ayun, kaharap ko na si Miss Bea, Diyos ko, hindi ko lang, nervyos ako. Masasabi ko lang po kay Miss Bea, sana po maging masaya siya sa buhay niya, sa buhay pag-ibig niya po. Hanga raw ang fans sa kabutihan at kababaang loob ng aktres, lalo na ang kanyang lubos na pagmamahal sa pamilya. Inspirasyon daw ito ni Rowena sa kanyang araw-araw na pag-aalaga sa kanyang 73-year-old na ina at 18 taon nang na-stroke. Maraming salamat. We love you. Hug na lang. Abot langit naman ang pasasalamat ni Rowena sa handog na regalo ng Love Before Sunrise cast. Napaka-warm. Talaga naman, kahit saan pumunta, kami kasama ng mga Kapuso stars ko, laging warm talaga yung pagtanggap kapag may show ang GMA Regional TV. So I'm very happy talaga. Samantala, tilian, hiyawan at palakpakan.
Ganito'y pinakita ng mga San Carlinian ang kanilang mainit na pagtanggap sa cast ng Kapuso primetime show na Love Before Sunrise sa Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Hindi magkamayaw ang Gen Z fans sa paglabas ni Vince Maristella na hinarana ang crowd. Hataw din ang performance ni Cheska Fausto at game na nakipag-selfie with her fans. Hindi rin napigilan ang kilig ng fans sa duet ni Cheska at Vince. Enjoy lang talaga kami kasama sila and ayun, nagbigay lang ng saya. Tsaka alam mo yun, ang sarap lang sa feeling pag sinasabi nila, uy si Mutya, uy si Memot, gano'n. So talagang alam mo na inaabangan nila yung Love Before Sunrise. Lalo pang tumindi ang malakas na hiyawan sa paglabas on stage ni Andrea Torres. So, ito yung isang lugar na talagang gustong-gusto namin binabalik-balikan. Kasi every time nandito kami, iba yung smile nila, iba yung hiyawan nila. Mas nag-init pa ang gabi sa nostalgic movie theme song performance ng the one and only Bea Alonzo na I'll Never Go. Samantala, mas naging buhay naman ang crowd with the fantastic hosting skills ni unang hirit host, Kaloy Tingkungko. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magkakasama natin ang Firefly Director na si Direk Zig Dulay sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Isa sa mga official entries sa Metro Manila Film Festival this year ng GMA Public Affairs and GMA Pictures ang pelikulang Firefly na pagbibidahan ni na child actor Ewan Micael. Kasama rin sila Alessandra De Rossi, Miguel Tanfelix at Isabel Ortega. At mga kapuso, para dalhin tayo sa isla ng mga alitap-tap, magkakasama natin ang multi-awarded filmmaker na Tubong Isabela. Padak ng Ilocano da ito Direk Zig Dulay. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Direk Zig. Naimbag bigat mo? Naimbag nga bigat, Sir CJ. Thank you for having me here. Maraming salamat. Okay. Direk Zig, Firefly, very interesting title for a film. Ano ang buod ng pelikulang ito? Simple lang po yung namin, yung kwento ng Firefly, pero sure po kami na diretso po siya sa puso. Kwento siya ng isang bata na laging kinukwentuhan ng kanyang nanay tungkol sa maraming bagay, at isa sa mga nakwento niya ay yung isla ng Alitap-tap. Lahat ng kinukwento ng nanay niya, pinaniniwalaan niya na totoo. So ang kwento ng Firefly ay tungkol sa paghahanap ng nawawalang isla ng Alitap-tap. Yun po. Oo nga, naalala ko nung bata kami. Bata tayo eh. Alam mo yung Ilocano ng Firefly o Alitap-tap is Kulintaba. Kulintaba, bumababa ni Kanum Saba. Parang gano'n eh. Yung kwento ng mga lolo't lola natin noon, di ba? Apo, maraming mga sabi-sabi, kanya-kanyang parang kasabihan or paniniwala tungkol doon sa mga alitap-tap, at ganun din, yun din yung isa sa mga makikita nila or mapapanood nila sa pelikulang Firefly. Talagang kaabang-abang ito ha. Sa trailer pa lang ng Firefly kasi mahuhook ka na sa drama na may road trip, na may fantasy, nandun na lahat. So, pwede rin ito sa mga bata. Actually, ang bida ay si Ewan Micael. Talaga, nanggagaling yung pelikula sa perspective ng isang bata. Okay. Tapos kwentuhan siya ng kanyang nanay. So hindi lang siya pang bata, kundi pang nanay din siya. At para sa akin, hindi lang din siya nakakulong dun sa bata at sa nanay or sa matatanda, kundi kumbaga para sa ating lahat, Sir CJ, para sa ating lahat na mga anak na ginagawa ang lahat para matupad yung mga pangarap natin, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pangarap natin para sa ating mga mahal na buhay, specifically sa mga nanay at tatay natin. Okay. Kayo po, Direk Zig, ang nasa likod ng Cinemalaya film na
Black Rainbow na punong-puno rin ng pangarap at social issues. Direk, para sa iyo, ano ba ang kahulugan ng filmmaking? Para sa akin, ang filmmaking ay pagkukwento gamit yung visual language. Pagkukwento, ang ibig sabihin nun ay mayroon kang gustong sabihin at gagamitin mo yung film language bilang tool para sabihin mo yung gusto mong sabihin. Parang yun po. Okay, meron ka bang pinanghuhugutan ng mga tema ng iyong obra? Ako, Sir CJ, lahat ng ginagawa ko simula nung nagsimula ako hanggang sa kasalukuyan, lahat kasi ginaground ko siya doon sa reality eh. Super fan ako ng realismo. Tapos, syempre, ang lagi nating ang lagi nating sangkalan or ang lagi nating kasangkapan dyan, yung mga personal na danas natin sa buhay. Ako, mula nung bata ako hanggang sa kasalukuyan, lagi pa ring arbiter pagdating doon sa pagkukwento sa pelikula, yung mga naranasan ko na. Tapos dinadagdag ko, inaano ko siya, parang tinatahi ko siya doon sa mga research, mga binabasa, or mga specific na character sketch or character personalities na binubuo ko. Okay, ano ang aasahan ng ating mga kapuso dito sa pelikulang Firefly? Marami silang aasahan, pero sa ngayon, sinisigurado ko na yung pelikula namin, yung kwento, simple lang siya pero diretso siya sa puso ng bawat manonood. Ako talagang we cannot wait to watch this Firefly movie. Direk Zig, imbitahan natin ang ating mga kababayan, mga kapuso na panoorin ang isa na namang dekalidad na pelikula. Go ahead, Direk. Mga kapuso, abangan po ninyo ang Firefly, December 25 po. Part po siya ng MMFF 2023. Panoorin nyo po lahat ng mga pelikula, magaganda po lahat, pero unahin po natin ang Firefly. Maraming salamat po. Alright, agyaman Direk Zig. Ingat ka. Agyaman Sir CJ, thank you. Primetime action hero Ruru Madrid nakibahagi sa Fight Piracy campaign ng GMA. Tunghayan sa ulat ni Gab de Luna. Isa na rin si kapuso primetime action hero Ruru Madrid sa mga nakibahagi sa kampanya ng leading broadcast media company na GMA Network sa Fight Piracy campaign. Naniniwala raw si Ruru na ang paglaban sa katiwalian na hindi lang sa teleserye gaya ng pinagbibidahan niyang series na Black Rider, kung hindi maging sa tunay na buhay. Isa ang online piracy sa mga mabigat na laban ngayon ng mga nasa content at media industry. Kaya payo niya, stream responsibly. Excited ang stars ng Encantadia Chronicles Sangre na sina Bianca Umali at Sanya Lopez dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagkasama sila sa taping ng pinakaabangang telefantasya ng GMA. Si Bianca ang gaganap na Sangretera, ang bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa at nawawalang anak ni Sangre Danaya na iconic role naman ni Sanya. Nitong Nobyembre, nagbigay ng patikim ang Encantadia Chronicles Sangre sa inilabas na teaser kasama ang iba pang Sangre na sina Faith De Silva, Kelvin Miranda at Angel Guardian. Abangan ang Sangre sa GMA ngayong 2024. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Peace-themed Christmas display pinailawan sa Rome. Tunghayan sa Globalita. Larawan ng natutulog na pusa. Ito ang kinagigiliwan ngayon ng mga dumarayo sa isang taniman ng palay sa Northern Thailand. Tanim ito ng isang factory worker na ngayon ay part-time farmer na at nahihilig sa paddy art. Gamit ang iba't ibang variety ng palay, itinanim ito na parang puzzle para mabuo ang isang napaka-cute na pusa. Bahagi ito ng kanilang promosyon ng Rainbow Rice o Rice Cultivars na nagpapakita ng masaganang ani at malawak na variety ng bigas na pinoproduce sa Thailand. Sa drone footage, kita ang simple pero nakamamanghang Christmas display sa Rome, Italy. Kapayapaan ang tema ng kanilang Christmas display na nagbibigay ng liwanag sa kalsada ng tinaguriang Eternal City. Mahigit 300,000 LED lights ang bumubuo sa dekorasyon at sa sentro ang isang giant Christmas tree.
Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. 86 years old na lolo na pinakamatandang tricycle driver sa Vigan City, feeling blessed matapos matupad ang kanyang hiling. Atin siyang kilalanin sa report. Sa loob ng 51 taon, sa pamamasada umiikot ang buhay ni Lolo Federico Valenzuela mula Vigan City. Higit pa sa kalahati ng kanyang edad na 86. Hindi pa man nakakapag-almusal, maaga na siyang lumalarga para kumita. Kilala siya ng marami mula sa terminal, mga hotel staff sa Heritage at maging sa City Hall. Siya lang naman ang pinakamatandang tricycle driver ng Vigan City. Kaya no batang na mamaya bami, si kami pa magipatang ng paseros, tap na matulungan milain nga makakarga. Sa buong maghapon, hindi lalagpas sa 300 pesos ang kanyang kinikita. Ikakaltas pa sa gasolina, 100 piso sa boundary at ang tira para sa pagkain. Batid ni Lolo Freddy na matanda na siya para mamasada. Pero paano? Gayong mag-isa na lamang siya sa buhay. 2015 nang mamatay ang kanyang asawa. Wala rin silang anak. Dapat ginanakpay ko man, ma'am, nakakastigil ko. Balbalin na lain, tawa may pangala. Ilang linggo na lang mapapasuna ang kanyang lisensya. Pero duda siyang marirenew dahil sa kanyang edad. Bilang maagang pamasko, ilang miyembro ng Tau Gamma Phi Sigma National ang naghandog ng Christmas package para kay Lolo. Sa edad na 86, naghahanap buhay pa rin siya. Siya yung napili namin at hindi na kami nagdalawang isip na tulungan pa siya. Sinamahan na rin ng news team si Lolo para ipa-check up. Maganda yung kanyang blood chemistry results and he is basically healthy. Dagdag tulong din ang bigas, rice cooker at heater. At bilang sagot sa dasal ni Lolo, may mga good Samaritan nang nangakong tutulong sa araw-araw niyang pangangailangan upang magretiro na sa kanyang pamamasada. Salamat ako, ma'am, sir, sa iyong binigay na regalo para sa Christmas. Hindi matatawaran ang ngiti ni Lolo Freddy. Ngayong magtatapos na ang isang napakahabang kabanata. Sasalubungin naman niya ang bagong pag-asa. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. There is beauty and humility in imperfection by Guillermo del Toro, a Mexican filmmaker, recipient of 3 Academy Awards and 3 BAFTA Awards. Abangan! Bukas! Oo, nako. Sinesparkle yung ghosted stars, Allen Ansay and Sofia Pablo. Mga kapuso, 6 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.